Nagpapatuloy sa pagsasanay ang mga bida, bagaman nahihirapan si May na makasabay. Biglang nakakita si Brock ng isang tao na umaakyat sa isang bangin. Ang lalaki ay si Professor Birch na nag-aaral ng pugad ng Wingull, pero inatake siya kaya bumagsak siya sa isang Loudred. Nagising ang Loudred at sinigawan si Professor Birch bago ito naghukay paalis. Nilapitan ng mga bida si Birch na ibinahagi ang kanyang pananaliksik na ang mga Wingull sa isla ng Duford ay gumagawa ng pugad sa mga bangin. Tinanong ni May kung hindi ba yun mapanganib pero ipinaalala ni Max na sikat ang professor sa field research at nakakalimutan na nito ang panganib kapag may nakitang kamangha-mangha. Nagpasalamat si Birch sa papuri ni Max pero nagtaka siya kung bakit naroon pa ang mga bida sa halip na nasa Slateport City na. Narinig ng Team Rocket ang usapan at naisip ni Meowth na madadala sila ni Professor Birch sa mga interesanteng Pokemon. Nalaman ni Birch na kailangang magsanay ni Ash para sa rematch sa gym ng bayan ng Duford, habang si May naman ay naghahangad na maging isang coordinator. Inamin ni Birch na mananatili pa siya ng mas matagal sa isla at pinayagan ng mga bida na sumama sa kanya. Ipinapaalala ni Brock ang kanilang schedule ng pagsasanay pero sinabi ng lahat na gagawin na lang nila ito bukas, na ikinalungkot ni Brock dahil pinaghirapan niya ang schedule. May dumating na eroplano sa isla na may mga taong nakasuot ng pulang damit. Dinala sila ni Birch sa isang kuweba ng mga Golbat, pero sa dulo nito ay nakakita sila ng isang pintuang kahoy. Binuksan ni Max ang pinto dahil hindi naman ito nakakandado. Pumasok ang mga bida sa silid at nakitang maayos ang dekorasyon nito na may mga istante ng libro, mga larawan, at mga mesa. Nakakita si Max ng isang libro tungkol sa mga battle strategy ng Pokemon. Biglang pumasok ang isang bata na may kasamang Nincada at nagalit dahil pumasok sila sa kanyang secret base. Sinubukang magpaliwanag ng mga bida na hindi nila sinasadyang pumasok pero inutusan ng bata ang Nincada na gumamit ng Fury Swipes. Habang tumatakas ang mga bida ay nakita ng nagtatagong Team Rocket ang secret base na yon. Hindi natuwa ang mga bida sa kabastusan ng bata, pero iminungkahi ni Birch na pumunta na lang sila sa susunod na kuweba. Kumalma ang bata pero may kumatok ulit sa pinto at lumitaw ang Team Rocket para atakihin siya. Tumakas ang bata at iniwan na ang kanyang secret base sa Team Rocket na kinuha ang kanyang Nincada. Sa labas ay may isa pang grupo na dumating gamit ang isang submarine na may marka ng Team Aqua. Ang kasko ni Jessie na inaakala niyang isang Silcon ay ginapos ang Nincada sa isang sapot. Nakipag-ugnayan ng Team Rocket kay Giovanni na kanilang boss. Nagsinungaling ang Team Rocket na gumawa sila ng secret base, pero nahalata ni Giovanni na silid lang ito ng isang bata. Nagplano ang Team Rocket na ayusin ang silid para humanga ang kanilang boss at mabigyan sila ng promosyon. Umalis na ang mga bida sa kuweba ng mga Golbat at nakita ni May ang bata kanina. Lumapit sila sa bata at ipinakilala ni Ash ang kanyang sarili kay Keanu na umiiyak dahil kinuha ang kanyang Nincada. Habang naghuhukay ang Nincada sa ilalim ng utos ni Jessie ay inaayos naman ni James at Meowth ang base. Biglang pumasok ang mga lalaking nakapula na nakatagpo na ng Team Rocket noon sa mga guho. Tinanong ng lalaki kung sino sila at binigkas ng Team Rocket ang kanilang moto, pero bago pa sila matapos ay inatake na sila ng mga Mightyena. Pagtakas ng Team Rocket ay nagsimula ng maghukay ang mga lalaki gamit ang isang makina. Ipinaliwanag ni Keanu na hindi niya gusto ang mga labanan dahil hindi pa siya nananalo kailanman. Itinayo niya ang base sa kuweba para sana magsanay kasama ang kanyang Nincada, pero pakiramdam niya ay mas binibigo niya lang ang kanyang Pokemon. Nagalit si May at sinigawan si Keanu dahil hindi man lang ito lumalaban sa kanyang mga kalaban. Ipinapaalala ni Max kay May na wala siyang karapatang magbigay ng leksyon tungkol sa labanan dahil wala rin itong karanasan, habang nangako naman si Ash na sasanayin si Keanu kapag nabawi na ang Nincada. Nakapaghukay ang mga lalaki patungo sa isa pang kuweba na may isang higanting gusali na tinatawag na Cave of Origin. Habang nagpapatuloy ang mga lalaki sa kanilang trabaho, nagplano ang Team Rocket na kunin ang anumang nasa loob ng gusali bago pa ito makuha ng mga lalaki at umalis. Nakahanap ang pinuno ng dalawang lalagyan at pinahanap sa kanyang mga tauhan ng isang bagay. Gumamit ang Silco ni Jessie ng sapot para makapunta sa gusaling iyon. Napaisip si Meowth kung dapat ba nilang sabihin kay Jessie ang tungkol sa kanyang Pokemon, pero naisip ni James na wag na muna. Samantala, nakita ni Keanu na sira-sira na ang kanyang silid. Nagpatuloy sa paghahanap ang mga lalaki sa gusali pero may nadetect silang ibang mga tao na dumarating mula sa tubig. Dumating ang mga bida sa kuweba at namangha sa gusali. Dumating din ang mga tauhan ng Team Aqua pero nauna na ang mga tauhan ng Team Magma. Gumamit ng Shadow Ball ang Mightyena pero gumamit naman ng Hydro Pump ang isang Carvanha para pigilan ang atake. Ipinakilala nila ang isa't isa kung saan ang mga naka-blue ay ang Team Aqua at ang mga naka-red naman ay ang Team Magma. Sinabi ng leader ng Team Aqua na ayaw nila ng labanan dahil hindi naman ito kailangan at pinakalat ang kanyang team. Nagsimulang mag-asaran sina Shelly ng Team Aqua at Tabitha ng Team Magma tungkol sa kung ano ang nasa loob ng mga guho.
Pinapanood ito ng mga bida, pero sinabi ni Keanu na ang grupong nagnakaw ng kanyang Ninkada ay may kasamang Meowth. Iniisip ni Tabitha kung nakuha ba ni Shelly ang Blue Orb para sa lugar na ito. Nag-alala si Shelly pero alam niya ngang isang tactical commander na gaya ni Tabitha ay hindi hahawak ng Red Orb. Sinabi ni Shelly na alam niya ngang hinahanap ng Team Magma ay ang kapangyarihan ng lupa, pero iginiit niya na ang kapangyarihan ng dagat ang mas makapangyarihan sa lahat. Biglang nakatanggap ng impormasyon ng dalawang commander na ang kuwebang ito ay isa lamang sinaunang dambana at hindi ang tunay na Cave of Origin. Nagbalik ang dalawang koponan sa kanilang mga commander. Nang parang magsisimula na ang labanan, biglang umatras ang dalawang grupo na nagpaisip sa mga bida kung ano nga ba ang hinahanap ng Team Aqua at Team Magma. Nagdiwang ang Team Rocket dahil makukuha na nila ang kayamanan mula sa gusali. Hinarap ng mga bida ang Team Rocket kung saan gumamit ang Silco ni May ng string shot at naghandang bumaba si Ash sa gusali habang sinasabihan si Keanu na tumulong para mabawi ang Ninkada. Bumaba rin si Keanu at nabagsakan nito ang Team Rocket. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail para putulin ang nakagapos sa Ninkada. Gumamit naman ang Ninkada ng Secret Power at pinatalsik ang Team Rocket palayo. Pagkatapos nun ay pinuri ng mga bida sina Keanu at Ninkada sa kanilang laban. Inamin ni Keanu na tinuruan niya ang Ninkada ng Secret Power para makagawa ng secret base. Kahit nasira ang kanyang base, nangako si Keanu na gagawa ng bago. Nangako rin si Keanu na lalabanan niya si Ash kapag naging mas malakas na siya, na ikinatuwa naman ni May dahil sa pag-usbong ng bagong karibal. Nag-aalmusal ang mga bida kasama si Professor Birch ng niluto ni Brock. Namangha si Birch sa pagluluto ni Brock na naging sanhi ng pamumula ni Brock. Para pahangain si Professor Birch, inilabas ni Ash ang lahat ng kanyang nahuling Pokemon. Binati ni Birch ang Corphish ni Ash na bumati naman sa kanya sa pamamagitan ng pagbanat sa kanya. Ipinakita ni May ang kanyang Silcon at nasabi ni Birch na magiging isang magandang Beautifly ito balang araw. Inilabas din ni Brock ang kanyang Mudkip at Lotad na nagdulot ng kalituhan kay Birch kung bakit parang walang pakialam ang Lotad sa paligid nito. Sa ibang dako, inaalagaan ni Jessie ang kanyang Silcon at ayaw makinig ni Jessie nang subukan ni na James at Meowth na sabihing isa itong Cascon. Nagpakita si James ng card na may larawan ng Silcon para ipakita ang hitsura nito. Itinatanggi ni Jessie ang lahat ng ebidensya, kaya tumigil na sina James at Meowth nang maunawaan na talagang ayaw nitong tanggapin ang katotohanan. Pinangunahan sila ni Professor Birch sa isang lugar na maraming Pokemon. Nauna si Max pero may isang sidat na nahulog sa kanyang ulo. Hindi mukhang masaya ang mga sidat dahil sa kawalan ng tubig, kaya binigyan sila ni Max pero tumanggi ang mga ito. Sinabi ni Birch na sumisip-sip lang ng moist mula sa mga puno ang mga sidat, kaya ibinalik sila ni Ash pero nahuhulog pa rin sila dahil walang sapat na tubig ang puno. Nakita ng mga bida ang isang pagguho ng lupa na nagpabuwal sa ilang puno, at naghinala silang doon kumukuha ng tubig ang mga sidat. Dahil sa payo ni Birch, pinakintab ni Max ang mga sidat gamit ang isang dahon para maging masaya ito. Binanggit ni Birch na dapat alam nila kung ano ang nagpapasaya sa Pokemon, pagkatapos ay gumulong siya kasama ang mga sidat. Nagtaka si May kung pinag-aaralan ba ni Professor Birch kung paano makipaglaro sa Pokemon, pero sumagot si Brock na paraan lang ito para makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanila. Nakita ng Team Rocket si Professor Birch na gumugulong kasama ang mga sidat kaya nagpa siya silang nakawin ng mga ito. Gumamit ng haze ang Suviper ni Jessie na nagbigay daan para lumitaw ang Team Rocket sa harap nila. Umatake ang Suviper, pero inilabas ni Ash si Corphish at gumamit ng Vice Grip para pigilan ito. Inilabas ni Jessie ang kanyang Silcon, pero kinorek siya ni Professor Birch at sinabing isa itong Cascon, ngunit ayaw maniwala ni Jessie. Inilabas ni May ang kanyang Silcon para ipakita ang pagkakaiba. Itinuro ni Professor Birch ang pagkakaiba sa mga mata ng Pokemon, pero tumanggi si Jessie na tanggapin ito. Pareho silang gumamit ng tackle at nagbungguan. Eksakto namang nag-evolve ang Silcon ni May para maging isang Beautifly. Ikinagalit ito ni Jessie, at inisip na kailangan lang ng kanyang Silcon ng higit pang motibasyon para mag-evolve din. Gumamit ng string shot ang Cascon, pero humarang si Corphish at pinutol ang sapot. Gumamit ng Crab Hammer si Corphish at pinatalsik ang Team Rocket palayo. Napansin ni Max na masaya na ang mga sidat, habang pinuri naman ni Professor Birch ang Beautifly. Binigyan ni Brock si May ng jelly para sa Beautifly na inihanda niya para sa pagkakataong ito. Ipinaalala ni Birch kay May na kailangan niyang magsanay ng mas mabuti para sa mga contest. Nagtaka si Ash kung anong mga atake ang magagawa ng Beautifly, kaya naalala ni Max na pwede itong gumamit ng Stun Spore at Gust. Sa utos ni May, ipinakita ng Beautifly ang Gust. Binigyan ni Birch si May ng isang frisbee na inihagis naman niya para paikutin ng Beautifly ng sandali. Inulit ni May ang paghagis at nakitang gumagaling na ang Beautifly dito. Masaya na ang mga sidat pero napagtanto ni Birch na kailangan nilang humanap ng bagong tirahan para sa mga ito.
Samantala, naiinis si Jessie dahil hindi pa nag-e-evolve ang kanyang Silcon at sinisi sina James at Meowth. Muling ipinunto ni James na isa itong Casco na nag-e-evolve bilang Dustox, at naisip nila ni Meowth ang magiging galit ni Jessie kapag nangyari iyon. Pinilit ni Jessie si Meowth na labanan ang kanyang Cascon para tumaas ang level nito. Inilagay ni Birch ang mga sidat sa puno pero nahuhulog pa rin sila. Naghinala si Birch na hindi gusto ng mga sidat ang mga punong iyon kaya lumipat na sila sa ibang kagubatan. Nilabanan ni Meowth ang Cascon na tinalo siya gamit ang tackle. Pinili ni Jessie ang Cacnea ni James para sunod na lumaban, gumamit ang Cacnea ng pin missile pero gumamit ng Harden ang Cascon. Natalo ang Cacnea matapos ang ilang tackle ng Cascon. Hindi pa rin kontento si Jessie dahil hindi siya titigil hanggat hindi nag-e-evolve ang kanyang Silcon. Iginiit ni na Meowth at James na malakas na ang Cascon at magiging Dustox ito, pero kinorek sila ni Jessie at sinabing Silcon at magiging Beautifly ito. Ano't ano pa man ay nagplano si Jessie na labanan ang mga bida. Nakahanap si Professor Birch ng lugar na tirahan para sa mga sidat, pero dumating ang Team Rocket. Sa pagkakataong ito, gustong lumaban ni Jessie para mag-evolve ang kanyang Silcon bilang Beautifly at binaliwala si Birch nang sabihin nitong imposible iyon dahil isa itong Cascon. Gumamit ng tackle ang Cascon, pero itinulak ito ng Beautifly gamit ang Gust. Tinulungan ni James si Jessie sa pamamagitan ng paglalabas sa Cacnea, habang inilabas naman ni Ash si Trico para lumaban. Gumamit ng pin missile ang Cacnea, pero iniwasan ito ni Trico at gumamit ng Pound. Nagmadali si Meowth para nakawin ang mga sidat, pero inilabas ni Brock ang Mudkip na gumamit ng water gun para itaboy siya. Gumamit ng tackle ang Cascon ni Jessie sa Beautifly at tinamaan ito, kaya gumanti ang Beautifly ng parehong atake. Inulit ng Cascon ang atake, pero gumamit ng Gust ang Beautifly na nagtulak dito palayo. Pagkatapos ay nag-evolve na ang Cascon ni Jessie, na ikinatuwa niya dahil magkakaroon na siya ng Beautifly. Gayunpaman, tinakpan ito ni James ng kumot habang nagpanggap naman si Meowth bilang Beautifly, na ipinagtaka ng mga bida. Sinabi ni James na tama si Jessie sa simula pa lang, pero itinapon lang ni Jessie si Meowth. Inalis ni Jessie ang kumot at lumitaw ang isang Dustox na dumapo sa kanyang ulo, at doon lang napagtanto ni Jessie na ang kanyang Beautifly ay isa palang Dustox. Sinabi muli ni Birch na ang akala niyang Silcon ay isang Cascon na nagiging Dustox. Naalala ni Jessie na sabay silang nakahuli at sabay na nag-evolve ang kanyang Pokemon at kay May, pero hindi niya pa rin maintindihan kung bakit Beautifly ang kay May at Dustox ang sa kanya. Ipinaliwanag ni Meowth na ang sangay ng Wurmple ni Jessie ay nag-evolve bilang Cascon at hindi Silcon. Inisip ni na James at Meowth na magwawala si Jessie, pero bigla niyang sinabing mahal niya ang kanyang Dustox. Inisip ni Jessie na napakaganda ng kanyang Dustox at nagtanong kung bakit walang nagsabi sa kanya na magiging Dustox ito. Ang lahat ay natulala sa ilusyon ni Jessie, habang nagpa siya si James na mas mabuting manahimik na lang. Binasa ni James na ang Dustox ay kayang gumamit ng Psybeam, Poison Sting, at Tackle. Gumamit ng Tackle ang Dustox at napatalsik ang Beautifly. Nagtalo sina May at Jessie kung kaninong Pokemon ang mas magaling kaya naglaban sila. Tinamaan din ng Beautifly ang Dustox, na gumanti naman ng Poison Sting pero napigilan ito ng Gust ng Beautifly. Gumamit ng Psybeam ang Dustox at Pin Missile ang Cacnea, pero tinanggap ni Trico ang parehong atake kaya ibinalik ito ni Ash. Inilabas ni Ash si Corphish na umiwas sa Pin Missile ng Cacnea. Gumamit ng Poison Sting ang Dustox, pero umiwas ang Beautifly at gumamit ng Tackle para patalsikin ang Dustox. Gumamit ng Crabhammer si Corphish at tinalo ang Cacnea. Pagkatapos ay gumamit naman ng Bubble Beam si Corphish at pinatalsik ang Team Rocket, pero proud pa rin si Jessie sa kanyang Dustox. Nakita ni Birch na ang lupa ay maraming sustansya para sa mga sidat na naging masaya sa kagubatang yun. Masaya si May na nag-evolve ang kanyang Beautifly ngayong araw, bagaman nasabi ni Ash na sana ay nakapagsanay din siya. Nagpaalam na si Birch sa mga bida, at nagpa siyang bumalik na sa bayan ng Little Root.